Hello po sa inyo mga ka-recap at welcome back sa ating channel. Sana ay maganda ang araw natin at sa susunod pa na mga araw. Simulan na po natin ang kwento. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik na sa Varna, isang county ng Bayezid sila Joseph at Yeager kasama si Vlad. Na-dismiss na rin ang mga mercenary dahil tapos na ang kontrata nila. Hinihintay na lang nila matapos ang report ng kanilang expedition kaya mananatili pa sila sa Varna ng 2 araw. Napansin ni Yeager na panay ang tingin ni Vlad sa paligid. Tinanong niya si Vlad kung bago lang ba siya sa lugar na ito. Sinagot siya ni Vlad na halos lahat ng lugar na pupuntahan nila ay unang beses niya. Biniro na naman siya ni Yeager at sinabihan na probinsyano. At dahil dito binigyan siya ni Joseph ng 1 araw na pahinga para makapaglibot sa county at makapamasyal. Pinaalahanan din siya ni Yeager na kailangan itong makabalik sa City Hall kung saan sila mamamalagi bago dumilim. Naiinis na si Vlad kay Yeager pero sinabihan siya ng boses na gusto rin siya ni Yeager kagaya na lang ni Joseph. Bahala na daw sabi ni Vlad at maghahanap na ito ng makakainan. Matagal na din siyang hindi nakakakain ng masarap dahil sa haba ng expedition nila. Nilapitan ng batang si Jean si Vlad at tinawag niya ito. Iniimbitahan si Vlad ng pari sa simbahan. Dumating na sila Vlad sa simbahan at namangha ito sa laki. Kahit sa Sora ay walang ganito kalaking simbahan. Sinabi ni Jean na kahit ang Sterma ang kapital ng Bayezid ay ang Varna naman ang sentro ng simbahan sa kanila. Pinapasok na ni Jean si Vlad para maghintay at tatawagin na niya ang pari. Napakaganda ng loob ng simbahan at napakabanal ng paligid. Naisip ni Vlad na kahit binansagan na siyang the praying Riman ay tila hindi pa siya nakakapagdasal ng taimtim. Parang pakiramdam niya ay nagkasala siya dahil dito. Dumating na nga ang pari at binati si Vlad. Lumapit ito sa kanya at may ibinigay na espesyal. Ito ay isang ID token galing mismo sa simbahan. Wala ding problema kapag ginamit niya ang pangalan ni Joseph pero ang ID token na galing sa simbahan ay kinikilala sa buong kontinente. Nakalagay pa sa token na ito na ang kanyang garantor ay walang iba kundi ang pari. Sinabi ni Father Andreas na pumunta lang ito sa kanya kapag kailangan niya ng kung anuman dahil simula ngayon ay ang pari na mismo ang kanyang garantor. Ang batang galing sa squatter na kahit ang kapanganakan niya ay hindi rehistrado, ay nakakuha ng suporta galing sa kagalang-galang na simbahan at dahil dito sa garantor sa harap niya, ay maaari na niyang maipakilala ang sarili sa buong mundo. At hindi na siya ang kilalang Vlad ng squatter, kung hindi bilang Vlad ng Sora. Pagkatapos ng pamamalagi nila sa Varna ay panahon na para bumalik sila sa kapitolyo ng Sterma. Ang Bayezid County ay mayroong 12 bayan at 3 syudad. Ang sentro ng kalakalan at distribusyon ay ang Sora. Ang sentro naman ng simbahan at relihiyon, ang Varna. At ang nasa harapan nila Vlad ngayon, ang kapitolyo ng Bayezid, ang Sterma. Nang nakapasok na sila ay kinausap agad ni Yeager si Vlad. Nasa loob na daw siya ng Sterma at itinuturing na tao ni Joseph. Bawat galaw at gagawin nito ay magre-representa kay Joseph at makakaapekto sa reputasyon nito kaya huwag silang masyadong pakalat-kalat sa loob ng palasyo. May huling habilin si Yeager sa kanila. Magdadala ang mga maid ng inumin at makakain sa kanila pero huwag muna silang kakain at maghintay muna. Kahit konti daw ba ay bawal din, tanong ni Vlad. Basta at huwag silang kakain, ito lang ang sagot ni Yeager. Pumasok na sila sa kwarto para sa mga bisita at namangha sila sa lugar napakasosyal at mamahalin ang mga gamit. May tao namang biglang nagsalita at kumausap sa kanila. Mukhang bago daw sila dito sa mansyon. Gusto sana nitong mapag-isa sa loob ng lounge pero may biglang pumasok. Nabigla si Vlad sa taong nasa harap niya. Kamukha ito ni Joseph pero ibang klase ang aura ng taong nasa harap nila. Parang tingin pa lang nito ay kaya na niyang hatiin ang kalaban. Unang nagpakilala si Goethe sa lalaki sinabing kasama sila ni Joseph sa expedition. Tinanong naman ng lalaki si Vlad kung sino siya. Nagpakilala si Vlad bilang Vlad ng Sora. Unang beses pa lang daw narinig ng lalaki ang pangalan niya. Sa isip nito ay ibang klase ang mga mata ni Vlad. Napakatapang ng dating ng mga mata niya. Ni hindi man lang ito natatakot sa harap niya. Mukhang nakakuha si Joseph ng mahalagang piyesa. Interesado siya kay Vlad. Inalok sila ng lalaki ng mani. Agad naman itong tinanggihan ni Vlad dahil bilin daw sa kanila ay huwag kakain at si Goethe naman ay tulala sa sinabi ni Vlad. Hindi ito makapaniwala na tinanggihan niya ang alok ng isang mataas na opisyal ng mansyon.
Ang lalaki naman ay nahiya at hindi alam ang isasagot. Ang unang ginawa ni Vlad pagkapasok sa mansyon, ay tanggihan ng manina inalok ni Rutger, ang panganay na anak ng Count Basid. Sa kabilang banda naman ay pumunta si Joseph sa kanyang amang Count at ibinalita ang mga nangyari. Ibinahagi niya rin ang tungkol kay Vlad at ang pambihirang talento nito. Sinabi ng Count na base sa ulat ni Joseph ay may potential si Vlad. Matagal na nang muli silang nakahanap ng pambihirang mandirigma. Ang huling nakuha nila ay si Jaeger, na kinupkop ng kanyang ina. Kung mapapalaki at masasanay daw ni Joseph si Vlad at maging kasing galing ng mga kabalyero ng pamilya nila ay bibigyan din siya ng pabuya ng Count. Nagpasalamat si Joseph sa kanyang ama, pero binalaan siya ng Count. Naiintindihan daw nito na hindi kalakasan ni Joseph ang espada pero tandaan doon nito na isa pa rin siyang Basid. Naiintindihan daw ito ni Joseph. Kinumusta naman ng ama niya ang kanyang pakiramdam. Maayos naman daw ito at walang problema. Pwede na daw siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Habang papalabas ay napansin ng Count ang iniindang sakit sa paa ni Joseph. Ito ay epekto ng paghawak ng multo sa kanyang paa. Sinabi ng Count sa kanyang advisor na kailangan nilang bigyan ng gamot si Joseph. Tinanong ng Count ang opinyon ng advisor tungkol sa ibinalita ni Joseph. Sinabi ng advisor niya na dapat nila itong seryosohin at pagtuunan ng pansin dahil sunod-sunod na ang mga hindi magagandang pangyayari sa Basid. Sumang-ayon naman ang Count dito. Galit ito dahil mismo sa teritoryo niya ginawa ito. Ang ulat naman galing sa Varna ay ang curse na ginamit ay kombinasyon ng sumpa at pagbubuhay sa patay. Pinaniniwalaan na gawa ito ng mga Dark Mage. Hindi lang isa at maaaring marami sila. Mukhang isang organisasyon ang may pakana ng lahat na ito. Pero sinabi ng Count na hindi pa rin ito mababago ang status ng pamilya Bayezid at handa silang gawin ang lahat para maubos ang kalaban. Sinabi ng Count na hanapin ang organisasyon na ito sa lalong madaling panahon. Sa lahat na sumubok saktan ang kanyang anak at maghasek ng lagim sa kanyang teritoryo ay may kalalagyan sa kamay niya. Habang naghihintay sa loob ng kwarto sila Vlad ay dumating na nga sila Joseph at Jaeger. Medyo natagalan daw ang pag-uusap nila ng Count. Tinawag ni Joseph si Gerta at natuwa naman siya dahil nakilala siya ni Joseph. Pero napalitan ito ng lungkot dahil sinabihan siya ni Joseph na pwede na siyang magpahinga at bukas na lang nila pag-uusapan ang pabuya nito. Ang natira sa loob ng kwarto ay si Jaeger, Joseph, at Vlad. Oras na daw para sila naman ang mag-usap ni Vlad at Joseph. Niligtas ni Vlad ang buhay ni Joseph at nangako ng katapatan at tiwala nito sa kanya. Kinumpirma din ni Joseph kay Vlad ang sinabi nito na kapag natapos ang misyon niya ay gusto nito maging malaya. Pero parang hindi tugma ang mga pangako ni Vlad dahil iaalay nito ang kanyang espada kay Joseph pero naghahangad din ito ng kalayaan. Kailangan ni Joseph klarohin ito kay Vlad bago nila ipagpatuloy ang kanilang kasunduan. Tinanong ni Joseph kung ano ang plano ni Vlad sa kanyang kalayaan na matatamaw kapag nakuha na niya ito. Kung maibabahagi daw ito ni Vlad ay malalaman ni Joseph kung ano ang maaari niyang maibigay kay Vlad. Isa lang ang sagot ni Vlad. Ang kabalyerong lumiliwanag na parang buwan. Si Godon ng Gaidar. Tinanong ni Vlad kung kilala ba nila ito. Nagulat si Joseph sa sinabi ni Vlad. Akala niya ay simpleng bata lang ito na mapapakinabangan niya pero meron pala itong masaklap na nakaraan. Tinanong ni Joseph si Vlad kung ang hindi nakilalang tao na tumapos sa Roses Smile na bahay aliwan ay si Godon ng Gaidar. Hindi makakalimutan ni Vlad si Godon. Siya ang pumaslang sa kanyang tagapagligtas at sumira sa kanyang mundong kinakatayuan. Siya ang tao na kanyang gusto paghigantihan pero hindi niya rin mapigilan ang pagkamangha sa kanya. Malungkot na sinagot ni Joseph na hindi niya matutulungan si Vlad tungkol dito dahil hindi abot ng kanyang impluwensya ang mga taong may kaugnayan sa plano ni Vlad. Inaasahan na rin ito ni Vlad dahil si Joseph ay anak lang ng Count at wala pa itong impluwensya. Pero biglang nagsalita si Joseph at sinabing babaguhin niya ang ibang kasunduan sa kontrata. Nalito si Vlad sa sinabi ni Joseph. Sa kasunduang ito ay isinantabi ni Joseph ang kanyang pagiging noble. Alalahanin daw ni Vlad na matinding sakripisyo din ang gagawin ni Joseph sa kasunduang ito. Sa isip ni Vlad ay mukhang siya ang unang mapagbibigyan ng pagkakataon na ito dahil ang sama ng tingin ni Jaeger sa kanya. Sinabi ni Joseph na kukunin niya si Vlad, papakainin, bibigyan ng damit. At sisanin sa loob ng 7 taon. Gagawin niya itong isang kabalyero na kasing lakas o higit pa sa iba.
Ang kondisyon lang ay kailangan ni Vlad maging tapat kay Joseph. Susundin nito kung ano man ang sabihin ni Joseph at ang mga bagay na may permiso siya at isa na dito ay walang pwedeng gawin si Vlad na tungkol kay Godden sa loob ng 7 taon. Pero maaaring makialam si Vlad sa sitwasyon sa squatter ng Sora at matutulungan siya ni Joseph dito. Nalaman din ni Joseph na ang batang nagngangalang Zemina ay nasa kumbento ngayon. Wala daw magagawa si Vlad kapag mag-isa lang ito gamit ang kanyang espada. Hindi sapat ang espada lang sa mundong ginagalawan nila. May sariling mga sandata din si Joseph katulad ng pera, impluwensya at mga taong tapat sa kanya. Ano kaya ang desisyon ni Vlad sa pagkakataon nito? Pagkatapos ng pag-uusap ay naiwan si Joseph at Yeager sa kwarto. Sinabi ni Joseph na mataas nga ang pangarap ni Vlad at hindi basta-basta ang taong hinahanap nito. Tinanong siya ni Yeager kung bakit ginagawa niya ito lahat para kay Vlad gayong marami namang mga batang may potential din. Totoo daw ito, sabi ni Joseph, makakakita siya ng malalakas na mga bata na may potential. Pero ibang usapan na kung uusbong ba sila o hindi. At sigurado siya na si Vlad ay uusbong at aabutin nito ang ekspektasyon niya. Nakita ito mismo ng dalawang mga mata niya. Sinabi ni Yeager na hindi lang mahirap mabasa at mahulaan si Vlad kundi mukhang suwail pa ito. Ang paghawak sa batang ito ay hindi madali. Ayon naman kay Joseph ay nandyan naman si Yeager para disiplinahin si Vlad. Matagal ang 7 taon at sa loob ng panahong ito ay sapat na para madisiplina siya ni Yeager. Gagawin daw ni Yeager ang kanyang makakaya. Umalis na si Yeager at naiwan si Joseph sa kwarto at tumititig sa buwan. Akala ni Joseph noon una ay isa lamang lobo si Vlad na magagamit niya, pero hindi niya inaasahan ito pala ay isang lobo na naghahabol sa buwan. Kinaumagahan, sa palasyo, ay ipinakita na ni Yeager ang kwarto ni Vlad. Natuwa si Vlad sa kwarto niya. Hindi daw marumi ang sahig at may kama pa daw ito, parang palasyo na para sa kanya. Inasar ulit ni Yeager si Vlad at sinabing nakalimutan niya nga pala na sa squatter lumaki si Vlad. Halos lahat na nagtatrabaho sa ilalim ng nobles ay galing din sa may kayang mga pamilya kaya hindi sila sanay sa ganitong pamumuhay. Sa tingin niya ay magiging komportable dito si Vlad basta at hindi lang ito magkakamali. Naalala ni Vlad ang ginawa niya kahapon. Ang hindi pagtanggap sa mani na inalok ni Yeager sa kanya. Lumabas na sila ni Yeager sa kwarto at sinabihan siya nito na kumain na dahil mag-day training pa sila. Isa sa umaga at isa sa gabi katulad noong nasa expedition pa sila. Habang lumalabas ay nabigla sila sa nakasalubong nilang babae. Tinawag nito si Yeager na tapat na kabalyero niya. Tinawag ni Yeager si Vlad at sinabing ang babaeng nasa harap nila ay si Madam Oksana, ang ina ni Joseph. Batiin daw nito at magbigay galang. Binati ng dalawa si Madam Oksana. Tinanong ng Madam si Yeager kung ito na ba ang bata na sinasabi ni Joseph. Magalang na sinagot naman ni Yeager na siya nga ang batang personal na pinapasok ni Joseph sa kanilang mansyon. Tiningnan ni Vlad ang mukha ng madam na nasa harap niya. Napakaganda nito na parang kumikislap ang paligid. Nahiya si Vlad at hindi makatingin ng diretso. Nagpasalamat si Madam Oksana sa kay Vlad sa pagligtas nito sa kanyang anak. Nahihiya at nauutal na sinagot ni Vlad ang madam na ginawa niya lang ang kanyang tungkulin sa kay Joseph. Bibigyan daw siya ng pabuya ng madam dahil sa ginawa nito. Hinawakan ng madam ang kanyang buhok at pinuri ito. Napakaganda ng gintong buhok niya at nababagay sa asul na mga mata niya. Kahit payat daw ito ay malapad ang mga balikat niya. Mas mabuti kapag nagdagdag daw ito ng timbang. Bibigyan daw siya ng madam ng maesusuot sa susunod. Nahihiya at namumula si Vlad dahil sa paghawak ng madam sa kanya pero pinilit nitong magpasalamat. Umalis na si Madam at sinabing ipagpatuloy na ni Yeager ang kanyang trabaho. Nang makaalis na ang Madam ay nakahinga ng maluwag si Vlad. Hindi makapaniwala si Yeager sa asal ni Vlad sa harap ng Madam. Hindi niya inaakala na mayroon din palang ganoong side sa pagkatao ni Vlad. Tinanong niya kung bakit daw ito nauutal at parang nahihiya sa harap ni Madam Oksana. Hindi rin alam ni Vlad. Hindi lang daw siya sanay sa mga babaeng katulad ni Madam Oksana. Pero hindi na daw masama sa unang pagkakataon, sabi ni Yeager, pero sa isip niya ay kahit siya ay hirap din makitungo kay Madam. Pinapunta na ni Yeager si Vlad sa mess hall para kumain at habang kumakain si Vlad ay pinalilibutan siya ng mga kapwa niya trainee. Dinuraan ng isang trainee ang kanyang kinakain.
Sinabi ng trainee na ito na nakaamoy daw siya ng basura kaya napagkamalan niyang basura si Vlad. Nagtawanan silang lahat, pero hindi lang ito pinansin ni Vlad at kinuha lang ang dura at tinapon. Mas maaga daw ang mga ito na mambuli kaysa inaasahan niya. Hindi inaasahan ng isang trainee ang reaksyon ni Vlad dahil masyado itong kalmado pero hindi niya alam ay nag-iisip na si Vlad kung paano niya gugulpihin ang taong nasa harap niya. Naalala ni Vlad na makakaapekto sa reputasyon ni Joseph ang mga aksyon niya kaya nag-iisip siya ng paraan paano gugulpihin ang lalaki na hindi madudungisan ang pangalan ni Joseph. Umalis na ang mga trainee dahil wala silang mapala kay Vlad pero biglang nagsalita si Vlad at tinanong ang lalaki kung ano ang pangalan niya. Nagulat ang lalaki nang tiningnan nito si Vlad. Nakakatakot na aura ang nakikita niya kay Vlad. Sinabi ng lalaki na Souvenin ang pangalan niya. Tatandaan daw ni Vlad ang pangalang Souvenin. Pagkatapos kumain ay pumunta na ang mga trainee sa training grounds. Naglilibot din ang count sa pagkakataong iyon at nag-oobserba sa mga nagsasanay. Nakita nila ang batang may gintong buhok, mukhang siya nga si Vlad. Napansin din ng count na may nag-oobserba sa malayo. Ito ay si Yeager pala. Sinabi ng count na hindi muna sila aalis at mag-oobserba muna sila at titingnan kung gaano nga kagaling ang Vlad na ito. Nagsimula na nga ang training nila at unang nakasparring ni Vlad ang isa sa mga kasama ni Souvenin sa mess hall. Mas matangkadit sa kanya pero dinaan ito ni Vlad sa bilis at lakas niya. Walang tigil ang pag-atake ni Vlad sa kalaban. Napansin ng count na madaming mali sa galaw ni Vlad pero malaki ang potential ng bata. Ina-apply agad nito ang mga natutunan kay Yeager para masubukan. Habang nasa sparring ay patuloy ang paggabay ng boses kay Vlad. Sinasabi ng boses kay Vlad na ang lahat na swordsmanship ay nagsisimula sa paghakbang at posisyon ng mga paa nito. Ang balikat at mga mata naman nito ang gagamitin para malito ang kalaban. Sinunod nga ito ni Vlad. Unang porma niya ay parang aatake ito sa kaliwa ng kalaban pero biglang nag-iba siya ng stance at inatake sa gitna ang kalaban. Napuruhan ito, akala nga ng kalaban niya ay sa kaliwa ito aatake pero ang bilis ni Vlad binago ito. Habang hindi pa nakaka-recover ang kalaban ni Vlad ay nilapitan niya ito at hinawakan ang buhok. Nagsalita si Vlad at sinabing malakas daw ang tawa nito kanina sa mess hall kasama si Souvenin. Biglang pinagsusuntok ni Vlad ang lalaki at walang magawa ang ibang trainee kung ditingnan lang ang nangyayari. Habang nanunood ay napuna ng Katie wala ng count na baka sobra na ang ginagawa ni Vlad pero hinayaan lang ito ng count. Sinabi niya na mas mabuting mayroong ganitong klase ng fighting spirit ang mga trainee para mas mag-improve pa sila, at isa pa ay mukhang gusto rin daw ng lalaking iyon ang mga nakikita niya. Ang tinutukoy niya ay si Yeager. Dumating naman si Souvenin at pinigilan si Vlad sa pagbagbog sa kasama nito. Tinihil ni Vlad ang pagsuntok at humingi ito ng pasensya dahil daw naaliw siya sa ginagawa. Napalunok na lang si Souvenin nang makita ang mga nakakatakot na titig ni Vlad. Nilapitan ni Vlad si Souvenin at sinabihan na ihingi na lang daw siya ng pasensya sa bata niya dahil hindi ito nakapagpigil. At humihingi din ito ng pasensya sa kay Souvenin dahil sa susunod na magkaharap sila ay mas malala ang aabutin nito sa kamay ni Vlad. Galit at takot ang naramdaman ni Souvenin. Nagdala daw ng baliw na aso si Joseph galing sa squatter. Matitikman na kaya ni Souvenin ang bagsik ni Vlad? Abangan natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Please like our videos and subscribe to our channel mga ka-recap. See you soon.